Magandang umaga at magandang gabi sa inyo. Lalo-lalo na sa aking mga kababayan dyan, mga kamag-anak dyan sa Barangay San Isidro at Cagdaha na nasasakupan ng Kinapundan Eastern Samar. Kumusta po kayo? Alam nyo po kung bakit po naisip kong live ako ngayon, mag-video. Dahil sa mga naranasan ko nung ako ay nagbakasyon dyan. Talagang masaya po ang aming bakasyon dyan. Bukod sa nakapamiesta kami, ay natupad namin ang aming debosyon doon sa Sulangan. Alam nyo po, ang pinakamasaklap lamang sa aming naging lakad dyan, yung isa sa mga dahilan kung bakit nais kong umuwi noon dyan, dahil sa yung lupa na minana namin sa aming mga yumaong magulang ay aming bubuhisan. Yung amilyar, babayad kami. Kung kaya't ayun po ay natupad naman. Nung matapos po ang ating piyesta dyan, bago kami umuwi dito sa Maynila ay dumaan na kami sa munisipyo. At doon ay nagbayad nga kami ng buwis. Subalit, naging malungkot ako dahil nung ako ay kukuha sana ng kopya, kahit kopya lamang ng titulo ng lupang minana namin sa aming mga magulang, ay sabi po nung doon sa mga empleyado roon, hindi daw kami maaaring kumuha ng titulo sapagkat hindi raw namin pag-aari ang lupa. Ang laking gulat ko po kasi di umano, timberland daw, timberland. Ang ibig sabihin po ng timberland, yan po ay mga kagubatan at mga kakahuyan, ibig sabihin mga kung yung mga kagubatan, yung katulad ng Kansilino, yan ang timberland, Pagkatapos, magiging timberland lang itong mga lupang mga sinaka ng ating mga magulang kung ito ay tatamnan ng mga kahoy. Bakit pa nila tatamnan ng mga kahoy? Mga niyog na nga mga nakatanim dyan. At batid nating lahat na hindi maaaring tawagin timberland ang lupa na yan dyan sapagkat agricultural yan. Sapagkat batid nating lahat na kahit kayo, yung mga nandyan na pinakamay edad na, ay nabuhay. At ang kinakain ay ang ating mga pananim dyan. Agricultural po yan. Ibig sabihin, mga pananim po yan, taniman. Masakahan, bakit sasabihin nilang timberland? Alam nyo po, talaga pong naging ma-emosyon po, emosyonal ako doon sa aking naranasan doon sa Kinapundan. Naisip ko na parang sa pelikula ko lamang napapanood ito, na inagaw ng gobyerno o inagaw ng mga dambuhalang mga developer o inagaw ng mga sindikato, yung tinatawag nila ng mga nagnanakaw ng mga lupa, parang ganon, land grabber, yun ang nasa isip ko kagad napapanood ko lamang po yan sa pelikula. Ngayon nangyayari ito ngayon sa atin. Kung kaya't ako nananawagan po excuse me, sa aking mga kasama dyan o mga kababayan ko riyan, lalong-lalo na yung ating maituturing na mga magulang pa na nabubuhay pa dyan, sapagkat batid nating lahat na yung ating mga magulang halos nandun na sila, yumauna. Tayo pong mga nandyan natira,
kumilos po tayo. Hindi po maaaring maging timberland yung mga sinaka po ng ating mga ninuno. Pinaghirapan, buhay po ang kanilang itinaya dyan. Ilan taon, ilan 100 years, 200 years na silang naninirahan dyan. Tapos kukunin ng gobyerno yung lupa na yan. Anong batas, anong mayroon tayo dyan? Ay kung dito nga sa syudad ayon sa Republic Act 7279 na itinatag ng Lena Law, ang 10 years old, 10 years na paninirahan mo sa isang bakanting lupa dito, ay maaari ka nang mag-abil at ikaw ay unang maging beneficiary nito. At maaaring may palipat sa iyo ang titulo kung yan ay gobernong lupa. Ano po? Yan pa kayang na ilang taon, ilang daan taon na tayong nakatira dyan. Ang lula ko nga inabot ng 105 years old. Diyan na namatay. Ano po? Ay yung aking mga ama. 82 years old. Diyan na rin namatay. Isipin mo, ang nanay ko, ganun. Ay ako nga ho ngayon, 60 years old na eh. Gaano nakatagal tayo nakatira dyan? Ano? Bakit sasabihin nila na pag-aari pa ng gobyerno yan? Alam nyo po, kagubatan yan nung araw. Tama, timberland. Yun pong Kansilino, yan po, timberland yan. Maaring kung may pagbabago man ng batas, dapat yung Kansilino, yan ang maaari nilang kamkamin sapagkat wala hong nagsakad dyan. Ibig sabihin, walang nagpakahirap dyan. Samantalang ang ating mga ninuno, nung kagubatan pa itong lugar na to, mula sa Kinapundan hanggang dyan sa Kagdaha, nagtiyaga silang sakahin yung mga kagubatan na yan. Gaano kalalaki ang mga puno ng kahoy dyan? Ibig sabihin sa gobyerno yon, ang kakapal naman ng pagmumukha nyo. Samantalang lupa na yan ay galing sa ating Panginoon yan. Ang gobyerno ay tinatag lamang yan ng mga tao. Kaya dapat yung mga tao, huwag nilang baliwalain. Ano po? Ako'y nananawagan sa mga nanunungkulan dyan. Kung sino man na may mga karapatan dyan. Ano? Magkikita-kita tayo. Sapagkat hindi pa po sapat ang aking kaalaman ngayon. Pero pag-aaralan ko po ito. Ang timberland, mga nyugang mga nakatanim dyan. Mga pagkain, mga produkto natin. Na kung saan ay isa sa mga nagpatigas ng ating mga kalamnan. Ano po? Yung mga pagkain na mga tinatanim namin. Huwag naman po kayong ganon. Kasi alam nyo po, ang sinabi sa akin, lubha akong nasaktan nung sinabi, mula daw sa Anislag hanggang Kagdaha, timberland. Mula Kinapundan hanggang Anislag, yun pong mga 15 kilometers yan, yan po ang natituluhan. Anong pinagkaiba? Ang tanong ko ngayon anong pinagkaiba ng lupa sa Kinapundan to Anislag at from Anislag to Kagdaha? Anong pinagkaiba? Di ba lahat yan kagubatan nung araw na sinaka ng ating mga ninuno, ng ating mga magulang? Ba't nagkaganon? Porket ba alam nila na nagkandamatay na yung ating mga magulang? Basta-basta na lang nilang kakamkamin? Huwag silang ganon. Naririto tayo na nagpakahirap din dyan. Kahit halos wala tayong makain, nagtiyaga tayong bantayan yung mga lupain na yan. Ano po Ito, padaplis pa lang po ito Nananawagan ako sa ating mga nanunungkulan dyan sa mga barangay council, mga kapitan. Medyo isipin po ninyo. May paraan po tayo. Ipaglaban po natin yan. Hindi lang po kakapirasong lupa yan. At hindi lang ilang tao ang maapektuhan dyan. Kawawa naman po tayo.
tutulong po ako dahil isa po akong biktima dyan. Sige po, marami pong salamat po. Babalik tayo dyan.